Alain lagi mo itsura pre. Ano man to? Babadi layaki. Layaki ako pre. Layaki to. Alain. Babadi mag-ikaw. Taon naman layaki magkasilanuan. Kasi hindi pinapukasi. Layaki mahin mo. Layaki magkasila mo itang jam-jam. Alain. Dapat magpapabadi ikaw. Babadi ako sa pag-anak. Pero layakin ako. Aboy ako dili identity. Layaki ako. Ay, amo ba? Ganit ka na? Alinit pa sa daon? Daon naman. Wala ka init. Hindi mo patasan. Lagi-lagi. Ato na nasaba. Apit sa masamorot. Hindi rin napan. Salamat. O, sige na. About sa inakaibahan sa survey. So, ang pinakauna ko na muna question is, kabayo ba ka kung ano ang survey? Yes or no? Tapos, why or why? Yes yan eh. There was no comment. Ikatawa na question ko. Yes. Kung may mo kayo anan sa survey? Sexual. Party magana sexual ka. Ikatawa na question. Open ba ka na makatuon kung ano ang survey? Open na open. May experience ko na makadrive ng mga tao na appeal sa LGBTQ. John like one, Sir John. Bayo, tomboy. Parang ang nila, pareha sa ila biological sex. Wala. Agree ba ka na dapat inclusive ang mga driver sa mga tao na appeal sa LGBTQ? Dapat na dawat ang mga driver ng mga pasahero na nakabayo, transgender. Hindi naman na nakawat. Hindi naman na nilalaman. Hindi naman na pipili ako, di ba? Hindi ko magmumukha na. Ang experience ko hindi mo na nakasakay ka sa LGBTQ. As long as ma-afford na libura, sir. Oo. Hindi mo sila makasakay. Oo, pwede. Kasi makadali para sa mga project. Okay lang po sa imo pag-video. So, ang pinakauna po na question, kabayo ba ka sa pupuno ang Saudi? Yes or no? Tapos, ngano or ngano dili? Sexual orientation, gender identity, tapos gender identity. Kadua po na question, umay mo kayo anan sa Saudi or ka lang sa LGBTQ community? Like po kung ano sila manukbot tapos May opinion ba ka sa ila sa mga bayo tungkol transgender? Sa akong kumansa sa gender, okay na sila kay kuha naman sa mga laon na okay na sila. Dili na tao maghilabot sa ila, kaya daw naman sila ilang pamalahon, tungkol sa lang kuha bayot. Okay. Katuyo po na question, open ba ka na makatuon about survey sa non-inclusive
ako na may siya. Like, ano po, may pasahero ka na appeal sa LGBT. Like, tomboy, bayot. Oo. Kumusta man sila? Okay naman din sila. Student. Tapos, lastly po, agree ba ka na dapat inclusive ka ng mga driver sa mga tao na appeal sa LGBTQ? Oo. Kapag naman. Kanang, ano po, dawat mo rin sa mga pasahero. Waya si Mone, waya si Okon. Way labag. Oo. Nagbigay sila ako ng ayuho na ako sila pag disiplina o kami disiplina ako nila. More about to take care. Medyo nahapon ko so maguta na kami na iba na ka question about sa yung pinakauna na pangutana is kabayo ba ka sa kung uno ang sodi and yes or no ba? Kung saan sodi? Ang sa kwan, yes, ba? Kung di mo ba mas nahibaw ang pwede na further explain. Dora, no? Oh, Yeah. ang ikadakot is may imo kay bawaanan sa sarili. Mas gabay ra ganito may imo kay bawaanan sa sarili. Isang kamera. Kung sa pagpamasahero ni Brigadier Kuman, ano ba ang batas sa Wala na sa tomboy ba ito yung sakay. Dalawang mga kayo sila. wala naman. So, ang ikatuyo is one open ba ka na makatuon about suli sa inclusivity. So, okay na ba sa imo na makatuon pa ng suli? Kung saan suli? Okay na ba sa iyo? Tapos ganong okay na ba sa iyo? Kita. So, okay naman sa iyo. Pero kamayo. So, ang ikaupat sa damo na pangadapat is may experience ba ko na nakadrive ng mga tao na ating sa LGBTQ? So, may pasahero ba ka to, may nasakay na ba ka or may mga pasahero ba ka na i-confirm ng LGBTQ? So, for example, Joy, Bayo, so, kumusta man ang kuan ko, di mo experience? O na may ila tabang or di kuya na tabang para sa iyong o uno may ila na tabang para sa iyong isa ka ka bicycle bike. Nakatabang yan. Zero man. So, ang ikatayawan is masubot pa ko na dapat bigyan sa driver sa mga tao na so, sabot pa ko na inclusive ang mga LGBTQ reason saka is ay Naman. isa ka drive isa ka pasahero ng LGBTQ plus ay Okay naman mo sakay. so kuya gadyo problema para sa imo kung di mo pasahero na part ng LGBTQ plus community. Kira. Eh, pasayro. So, ang imo ra lamang goal, dito, basta ra lamang ma-accord. Oo. May ramsada. Good morning everyone or maayong buntag kanatong tanan. Karon mag-discuss kita kung unsa ang SOGI or SOGI awareness. So kani nga discussion para amo ang target audience ani is ang public transportation drivers. Pero dili lang ni para sa ila, pero open mi kaayo na naiban na dili kong drivers na magtanaw ni ani kay kaning SOGI is para sa ako dapat tanan na kay tayo, no? So, before kita mag-start sa kung unsa ang SOGI, ato anay ibalaan nga kaning sex o gender lahi lang ni sila. Kaning sex is nagbahin sa imong biolohiya, no? Kung lalaki ba, babae, or intersex. Kasi kini sa imong mga chromosome hormones ug bahin sa lawas. Mao na ang sex. Aning gender, mao ni ang imong gibati sa sulod ug kung giunsa nimo ipahayag ang imong kaugalingon. Maskulado ba, babayhon,
o laing butang. Bahin kini sa imong identity o kung giunsa nimo ipakita kini sa kalibutan. So, para if mas masabtan ang sex, mao ni ang imong lawas, panglawas nimo. Kaning gender is ang imong gibati. So, hopefully, masabtan ninyo ang maayo. What is Soji? Understanding Soji. Soji is a vital aspect of human identity that deserves respect, understanding, and acceptance. Recognizing and valuing individuals, Soji promotes inclusivity, diversity, and human rights, allowing people to live authentically without fear of discrimination. Ang kaning Soji is human identity or isa ka identity ng isa ka tao, bisag unsa pa man na, kung straight ka, kung gay ka, lesbian ka, kung whatever gender man ka, deserve nimo ng respect, ang understanding o acceptance sa entire natong komunidad. Kay kung may discrimination kita against each other, wala tay unity, no? And it would be bad, di siya kaayo maayo para sa society nato, kay dapat magkahiusa lang jud tang tanan. Okay? So, pinakauna, sexual orientation. This refers to a person's attraction to others. Some people are attracted to the opposite sex, the same sex, or both. So, kaning sexual orientation, nagtumong sa padayon nga physical, romantiko, or emotional nga attraction sa usa ka tawo ngadto sa laing tawo. Bahin ni siya sa kinsang imong gi-attract, no? O bisan unsa pa ang ilang gender identity. So, kaning pinakauna, heterosexual. Attracted to individuals of the opposite sex. So, kaning heterosexual, ay attraction ka sa tao nga lahi sa imuhang gender, lahi sa imuhang sex. So, bali, kani, example na to, ang babae, napari siya sa lalaki. O, kaning lalaki, napari siya sa babae. Ingana lang siya. Mao na siya ang heterosexual. Kibali mao ni siya ang murag mas nadawat karon sa atong society as normal, no? So, mo nang heterosexual. Kaduha, homosexual. Attracted to individuals of the same sex. So, kaning homosexual, attraction sa mga tao nga pareha sa imong gender. Ang termino nga kini sagad gigamit nga baylo sa gay, no? Alang sa mga lalaki, o lesbian alang sa mga babaye. So, ang pagparis-paris ani sa homosexual is laki to laki o bae to bae. So, mao na. Kung laki to laki, gay na siya tawag. O kung bae to bae, tawag ana is lesbian. So, mao nang homosexual. Ikatulo, bisexual. So, this sex is attracted to individuals of both sexes. No? So, kaning bisexual daw, kay may attraction ka sa tao nga labaw lang sa usa ka gender. Sagad mga lalaki o mga babae. So, kantahay ako, babae ko, nakagusto ko laki, pero nakagusto ko kudkog babae. Bali, may duha kong pagpilian, ana. Kung asa ko mas komportable, kung asa ko mas attracted, pero duha jud na siya, babae o laki, ang imong pwede pagpilian, no? Kung wala kay kapilian ana sa duha, pili gyud ka. Okay, so kaning number 4, asexual, little to no sexual attraction. Kaning asexual, wala kay attraction nga gibati sa uban. So, let's say, kaning babae, tanaw siya laki, tanaw siya babae, tanaw siya gay or lesbian. Wala siya gibati nga murag connection or gugma or kagustuhan. Kay lagi wala siya gi-feel na sexual attraction. Mao lang na siya. Kanaw sexual, wala siya gigustuhan. Bisag unsa pag gender, sexes, or whatsoever. Mao lang na ang asexual. Kaning panglima, pansexual. This is attracted to people regardless of their gender. So,
Kaning pansexual may attraction sa mga tao sa tanang gender identities bisag unsa pa ang ilang gender expression or assigned sex. So, ang ako may example ana, kita ay ako na pod, bae, ako na bae, nakagusto kog laki, pwede sab ko makagusto sa bae, pwede sab sa gay, pwede sab ko makagusto sa lesbian. Kana, mao na siya ang pansexual, may wide range ka na choices bali. Kana. Pero understanding sexual orientation, importante nga hinumduman nato nga kini mga mubo nga pagpatin-aw lamang ug ang mga kasinatian sa mga tao sa sexual nga orientation mahimong komplikado ug nagkalain-lain. Okay? So different jud na sila. Dapat may panhibayuan kita sa unay katagka lain-lainan nila. So para walay maingon nga discrimination or misunderstanding, no? Para magdawat-dawat ang taninyo tanan og respeto. Kana. So next slide please. Here we have gender identity. Gender identity is how a person sees themselves. Some identify as a man, a woman, or neither, regardless of their biological sex. So kaning gender identity mao ang internal nga pagbati sa usa ka tawo bahin sa ilang kaugalingon nga gender. Kini bahin sa kung giunsa nila pag-ila ang ilang kaugalingon, giunsa nila pagkilaya ilang kaugalingon bisan unsa pa ang ilang biological sex. So, kaning upat diri cisgender, transgender, non-binary, and gender fluid, pipila ni sila nga termino nga may kalabutan sa gender identity. So, pinakauna, cisgender. This gender identity aligns with sex assigned at birth. Kaning cisgender daw, mao ni ang identity sa usa ka tawo nga nagkatugma sa ilang assigned sex sa pagkatawo. So, akong ma-example ani, kung babae ka, napanganak kag bae, tapos na-feel nimo na bae jud ka, mao jud na ka. Kung na-feel nimo, nakita nimo na babae jud ka, mo imong pagtanaw sa imong galingon, bae jud ka. Tawag ana cisgender. O magatap isa pa ka example. Kung gipanganak kag laki og nakita nimo galingon na laki jud ka, feel jud nimo na laki jud ka, mao na jud ka na. So laki lang ka. That is cisgender. Now, next we have transgender. This gender identity differs from sex assigned at birth. So kaning transgender daw muning imong identity sa usa ka tawo nga dili nagkatugma sa ilang assigned sex, no? Bali, example lang is pag naanak kag bae pero feel nimo nga feel nimo di niyo makita yung galingon na bae ka kay feel nimo lalakinhon ka. Mao na siya ang transgender. Now, if pag na panganak kag laki ka pero feel nimo tapos di nimo makita yung galingon na laki jud ka kay gusto nimo mas feminine ka, that is transgender. Now, take note, kaning transgender di jud siya nagbase sa kanang nagpa-sex change ka. Na ibang transgender nga wala nagpa-sex change, wala nagpa-opera sa lahong galingon, nalinggan jud identity lang jud nila nga feel nila na mao ni akong pagkatao, babae ko pero lahi ang akong dili kong mao na lawas ang ako tagpakatawuhunan. Mao ba kana kung masabtan ninyo. So mao na ang transgender. Okay. Namay gud iban na transgender na wala jud nagpa-opera sa lahong gagalingon. Ila lang ipabati sila pamaro sa ilang pagstorya, sa ilang actions. Ana. Katulo, non-binary. This gender identity falls outside the traditional male or female binary. So kaning non-binary, kaning identity sa usa ka tawo dili lamang lalaki o babae. Mahimo silang maila nga pareho o wala sa duha. Kaning non-binary, I believe mao ni siya ang kanang wala siya mosunod sa sa kaning tradisyon nato nga male ug female. Kay ay times na feel sila babae sila,
or lucky sila, pero sometimes pod wala dira. Mao na ang non-binary. Kaning number 4, gender fluid, having a gender identity that changes over time. So kaning gender identity daw sa usa ka tawo mahimong mausab sa paglabay sa panahon. Mahimo silang mobati nga lalaki sa usa ka adlaw, babae sa laing adlaw, o usa ka kombinasyon sa duha. Na lang dira. Bali depende sa kung unsa ilang gibati kanang adlaw. Kung gusto ba nilag malaki sila, kung gusto ba nilag mabae sila, or wala sa duha, or gay or lesbian, so on. May freedom sila to change their gender identity over time. Kana. So, mao na ang gender identity. Now, understanding gender identity, atong importante nga hinumduman pod nga ang mga kasinatian sa mga tao sa gender identity mahimong komplikado pod og nagkalain-lain parehas lang pod sa sexual orientation. Walay usa ka paagi sa pag-ila sa gender ug ang tanan adunay katungod sa pagpahayag sa ilang gender sa paagi nga ilang gibati. So, that's it for gender identity. Next, we have gender expression. So, gender expression, this is how people show their gender through clothing, speech, and behavior. So, kaning gender expression daw, mao ang paagi sa pagpahayag sa usa ka tawo sa ilang gender sa kalibutan, no? Kini mahimong magpakita pinaagi sa ilang sinina, sa ilang hairstyle, pagpagupit, pamustura, ug uban pang mga paagi. Dili kini kinahanglan nga magkatugma sa ilang gender identity or assigned sex. So, mao na. Kani, we have the 3 types of gender expression. We have masculine, feminine, and androgynous. So, pinakauna, masculine. Masculine is traditionally masculine characteristics. So, masabtan naman siguro nato ng tanan, kaning masculine, kasagarang gi-associate ni sa mga lalaki. Sama sa pagsulob o pantalon o pagpa-short sa buhok, no? So, makilayan daw ka nga masculine ka or lalaki ka pag-abot sa mong pinaagi sa imong pagpamaro, sa imong pangstorya, sa imong um, style nimo, sa pagstorya nimo, imong actions, so on and so forth. So, kung short daw ang imong buhok, maikli daw buhok mo, ibig sabihin nun lalaki ka daw, no? Kung imong pamaro, nagapolo ka, nagapantalon, nakasapatos na panglalaki, lalaki daw dud ka. So, mao na ang masculine. Now, next we have feminine. So, feminine is traditionally feminine, characteristics. So, kaning feminine, kasagarang gi-associate ni sa mga babaye, sama sa pagsulod og mga palda, mga sayal, og pagpalambo sa buhok o pagpataas sa buhok. So, kani siya, may kilayan daw ka na babae if taas imong buhok, no? Gawer kag mga sandal, mga palda, sayal, anything na traditionally pang babae, mao na siya ang feminine. Next, lastly, we have androgynous. So, androgynous is a mix of masculine and feminine characters. So, kaning androgynous daw na expression, dili klaro nga lalaki or babae o usa ka kombinasyon sa duha ang imong characteristics. So, kaning androgynous, pwede kang mahimong masculine, pwede pud kang mahimong feminine. Depende na sa imo ha, kung unsaon nimo pag-express imong galingon, kung unsay gusto nimo ipag-express sa imo, kung unsa ka sa imong kaugalingon. Bali, pwede ka mo pili sa isa let's say karon na adlaw, gusto nimo masculine ka. Sa sunod na adlaw, kung gusto nimo feminine ka. Pwede ka magpili sa duha. So mao na ang androgynous. Now, after learning gender expression, importante nga hinumdumon nato nga ang gender expression dili limitado sa kini nga mga termino lang, no? Ug ang mga tawo mahimong magpahayag sa ilang gender sa daghang lain-laing mga paagi. Walay husto o sayop nga paagi sa pagpahayag sa gender ug ang tanan adunay katungod sa pagpahayag
sa ilang gender sa paagi nga ilang gibati. So let's go to our next topic, which is how to show respect po. So number 1 is address people properly. If unsure, refer to people based on how they introduce themselves. So if ikaw po is nag-greet ka po ng passenger, bago na passenger, go for a neutral na approach like, good afternoon, how may I address you? Kay, and if ang passenger mag-introduce sa ilang kaugalingon as, for example, Alex lang po ang inyong i-refer sa iya ha. So, like, avoid calling someone po na based on unsay imo na perceive sa iyang gender. Like, refrain po saying, good morning, sir, or ma'am. Kay, this can make passengers uncomfortable kung dina-assume ra po ang unsay ilang gender identity. So, number 2 is avoid discriminatory language. Words and jokes that insult a person's gender or orientation should be avoided. An example po ani is if naa kay passenger po na naga-wear og makeup pero layong iyang boses, tapos iyang panukbuton po is dili traditionally accepted kung unsay iyang gender. So the next is provide equal service. All passengers, regardless of SOGI, should receive the same treatment. So parehas ra gyapon ang imong pagtrato sa isa ka passenger regardless kung uno sila. So number 4 is create a safe and welcoming environment. Ensure that all passengers feel comfortable by maintaining a respectful and professional attitude. So regardless sa unsay pamaroon sa passengers po ninyo, mag-maintain gyapon mo respectful po sa dapat professional gyapon ijo attitude para ang imong passengers dili mailang po sa imo. Like mag-maintain gyapon kag polite, friendly lang gyapon imo attitude. Na tapos mag-avoid po ka ng like showing visible discomfort kung na ay LGBTQ+ passenger or mga subtle expression of disapproval. Kay mag-avoid jud po kay maka-feel ang passengers na naa sila sa unsafe or unwelcome na environment. So number 5 is respond to harassment and discrimination. If a passenger is being harassed by others due to their SOGI, intervene appropriately and ensure their safety. An example po is if ang isa ka passenger is nag-make og an inappropriate na attitude sa isa ka passenger na part sa LGBTQ+, something like moingon si passenger 1 na babae ka o lalaki. So, ikaw po is mo-intervene po ka na para ma-address ang situation. Na moingon po ka na please be respectful because everyone deserves to feel safe here. So, this action ma-affect sa passengers to know na ang discrimination kay dili gina-tolerate. So, you should avoid ignoring the situation po kay or even musabay ka sa ilang ipang storya. Kay by doing this, nag-allow po ka ng harassment to continue. Maka-feel ang LGBTQ+ passenger na ma-feel niya na unprotected siya. So, you should avoid po ganun. So, last but not the least is number 6. Be mindful of personal boundaries. Respect passengers' personal space and avoid invasive questions about their gender identity or sexual orientation. So, kung ganahan man po ka storya sa imong passenger po, please keep the conversations professional o mag-avoid og mga questions na nag-pry sa iyang personal life. For example po is mag-ask po ang driver ka passenger na, are you transgender? So, instead po na
Moingon ana, mag-focus na lang po rakan sa pagbiyahe ng safe sa unsay destinations ni passenger. Mag like mao tong mag-avoid po ng mga asking questions na inappropriate or invasive, like, so unsa man jud ka, babae or lalaki, ngayon ana po mag-avoid po jud tayo ana kay inana mga questions are intrusive, tapos ma-make ang passengers nimo po uncomfortable. So yeah. So next is myth versus facts and results of LGBTQ plus discrimination. In myth 1, SOGI only applies to LGBTQ plus individuals. So in fact, is everyone has a SOGI. Even heterosexual and cisgender people have sexual orientation, who they are attracted to, a gender identity, o kung uno'y ila panlantaw sa ila kaugalingon, and a gender expression, kung uno nila pag-present ang ila kaugalingon sa ibang mga tao. 2. Gender identity and sexual orientation are the same. Ang gender identity daw and sexual orientation kay pareha. So, ang fact niya is they are different. Ang gender identity is about siya sa kung sa panlantaw sa iyang kaugalingon. It's either male, female, or non-binary. While sexual orientation is about siya sa who they are romantically or sexually attracted to. It's either heterosexual, homosexual, and bisexual. So in myth 3, people choose their sexual orientation or gender identity. In fact is, ang SOGI daw is not a choice. Nag-suggest ng scientific studies that ang sexual orientation and gender identity daw are influenced siya by biological, psychological, and social factors. People do not decide to be LGBTQ+, they simply discover who they are. For further learning, if ikaw po gusto ka nimo makahibayo ng in-depth pagajud kung unsa man jud ang SOGI, na po dere among gina-provide na links for that po. You can view this mga links po to better understand or makagain pagyapon mo knowledge or additional knowledge about SOGI. So that would be all for our discussion. May napansin ako ba sa ikaw malayo? Ano man eh, huwag ka komportable yung hindi mo sa'yo pagkatawa ba? Pagkano mo? Salamat kay Marami na kapatid. Lagi eh. Sumunod na lantaw ako sa YouTube.
ngayon,